Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan, walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, chichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba, kundi si Batang Maynila Toids. Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, pag-usapan natin, Senator Bato de la Rosa. Eto mga kababayan, umiiyak po. Si Senator Bato de la Rosa. Bakit nga ba sad boy ngayon si Senator Bato? Ito, basahin natin. Sabi niya kasi, so sad of my upperclassman. Etong upperclassman mga kababayan, ito po yung kasama niya sa PMA, Philippine Military Academy. At sabi nga dito, mista. Kasi pag sinabing mista, kasamahan mo ito sa PMA. Etong si Senator Bato ay dismayado sa kanyang mista, itong kanyang upperclassman. Kasi feeling niya, nilalaglag siya itong kanyang upperclassman. Tabasahin ko itong report ng World Tonight. So sad boy era na naman si Bato de la Rosa. Dismayado si Senator Ronald Bato de la Rosa ang naging pangunahing tagapagpatupad ng kontrobersyal na war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang mista niya na umano'y inilaglag siya bilang isa sa mga iniimbestigahan ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng crime against humanity charges na kinaharap ni Duterte. So anong nangyari mga kababayan? Etong kanyang upperclassman, nananawagan doon sa mga PNP officers na mag-testify against De La Rosa. Kaya naman na ito, sa picture, nag-iiyak etong si Senator Bato de la Rosa at talagang dismayado at sobrang nalulungkot dito sa ginagawa ng kanyang upperclassman. At meron pa siyang panunumbat na sinasabi dito sa sa kanyang mista. Sabi kasi niya nung si PRRD tatanggalin dapat itong kanyang mista, itong kanyang upperclassman sa posisyon kasi yung kanyang upperclassman ay appointee ni Pinoy, ni Presidente Pinoy. So pagkaupo ni Presidente Rodrigo Duterte, tatanggalin niya yung mga appointee ni Pinoy. Ginawa rin ni De La Rosa noong mga panahon na yun, talagang kumbaga lumapit siya, kinausap niya si Pangulong Duterte. Ito nga sabi niya, I'll move heaven and earth to dissuade him. So kumbaga ginawa niya lahat. Ginawa niya lahat para lang kausapin si Presidente Duterte during that time na huwag siyang alisin sa pwesto. Kasi nga, mista, kasi nga upperclassman. At ang nangyari, natapos na itong kanyang upperclassman yung whole 6-year term. Ibig sabihin, hindi natanggal sa pwesto itong kanyang mista. Ngayon, ito yung masakit dyan. Ang ginagawa daw nitong kanyang upperclassman ay busy raw ito sa pagkumbinse sa mga PNP officers na mag-testify laban sa kanya dyan sa ICC. So sobrang sakit para sa kanya, grabe. Tinulungan kita dati, tapos ngayon, sir, ba't ka naman ganyan? Tinulungan kita dati, hindi ka naalis sa pwesto, tapos ngayon, ikaw nga, busy ka, nananawagan ka sa mga kasama natin sa PNP na mag-testify laban sa akin. So kaya naging sad boy na etong si Senator Bato. Sabi na lang niya, God bless you, sir. O yung sabi ni Senator Bato de la Rosa. So yun po, naglabas ng sama na loob si Senator Bato de la Rosa dito sa kanyang upperclassman. Pero alam nyo, sa totoo lang, para sa akin kasi hindi porke mista mo, hindi porke kasamaan mo sa PMA kayo pare-parehas, pagtatakpan ka na sa maling nagawa mo.
Di ba? Hindi naman siguro ganun ang itinuro dyan sa PMA, sa Philippine Military Academy. Malamang tinuro sa inyo dyan, yung loyalty nyo dapat nasa bansa. Although dapat sama-sama kayo, syempre mistake. Magtutulungan kayo sa hirap, sa ginhawa. Kumbaga nandyan kayo magkakasama. Kumbaga poprotektahan nyo bawat isa. Pero, siguro pag dumating naman sa punto na ikaw ay na-involve sa isang mali, mali naman siguro na protektahan ka na mga kasamahan mong mista. Diba? Hindi naman siguro tama na ipagtanggol ka na itong mga kasamahan mo kahit mali na yung ginagawa mo. So siguro kaya masama yung loob ni Bato de la Rosa kasi pero kasamahan kita sa PMA. Tagal nating nag-training sa hirap, pinagdaanan nating hirap dyan. Tapos graduate tayo, masaya tayo, sama-sama tayo, mga naging official tayo ng PNP. Tapos ngayon, eto pagdating pala dito sa ICC, ikaw pa yung maglalaglag sa akin. Well, naiintindihan natin si De La Rosa. Pero, ganun po talaga eh. Kapag ikaw ay tapat na naglilingkod sa iyong bansa, na saludo dito kay Mr. Upperclassman kasi hindi naman binanggit kung sino yung upperclassman. Blind item nga nangyari. Blind item eh. So ito si upperclassman siguro naisip niya. Hindi naman siguro siya pwedeng pagtakpan niya si Bato de la Rosa kung talagang merong nangyaring pagkakamali during the drug war of Mr. Duterte. Hindi naman pwedeng dahil mista mo, pagtatakpan mo na. Nasanay kasi sila ito mga kababayan, nasanay kasi itong sila Senator Bato de la Rosa, lalong-lalong yan sa Senado, nagrupo-grupo sila. Nagrupo-grupo sila. So, ganun kasi, di ba, nung nagsalita sila sa PDP, di ba, nanawagan sila na, sabi nila, tulungan nyo kami na manalo sa susunod na eleksyon. Kasi kinakailangan namin maging solid sa Senado. Sino kasama niya? Si Bongo, siya, si Tolentino. At nanawagan pa nga sila na isama si Philip Salvador para solid sila niya sa Senado. Nasanay kasi sila ng ganun, numbers. Nasanay sila na kahit mali na yung kanilang pinaglalaban, grupo sila. Parang yung kanilang loyalty ay dun sa kanilang partido, sa kanilang grupo. So kapag ganyan, hindi na tama. Kasi, di ba, sabi nga dun sa quote, si Manuel L. Quezon nata nagsabi nun, correct me if I'm wrong, sabi niya, my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Halimbawa lang si Kibuloy, tingnan nyo lang si Kibuloy. Si Kibuloy sinuportahan ninyo dahil sinasabi nyo kaibigan ninyo. Tama ba yun? Inalimutan nyo na yung mandato ninyo sa taong bayan. Ano ba mandato ninyo sa taong bayan? Dapat kinakailangan ang inyong interest ay para sa mas nakararami. Public interest more than self-interest. Pero ang ginawa nyo dyan sa Senado, dyan sa grupo ninyong PDP, nagtulong-tulong kayo. Talagang pinilit nyo nga ipagtanggol si Kibuloy, kahit alam nyo na mali na. Bakit? Dahil kaibigan ninyo. So mali yun. Hindi po dapat ganun. Ngayon, ito naman sa mista dyan sa PMA. Hindi naman siguro ganun tinuro sa inyo na kahit mali na, protektahan pa rin kayo, paglaban pa rin kayo. Kaya siguro itong kanyang upperclassman, nakita na talagang mali. So, kinukumbinsi niya yung ilang mga kasamaan nila na tumayo tayo sa tama. Diba? Bigyan natin ng hustisya yung talagang naapektuhan o mga naging biktima ng EJK nung panahon nila. Di Bato at panahon ni Rodrigo Duterte. So, ibig sabihin, hindi porke magkakasama kayo sa PMA, pagtatakpan ka ng mga kasamahan mo. Kasi kung ganyan ang gagawin ng Philippine Military Academy, kung gano'n ang gagawin ninyo, kung gano'n ang magiging panuntunan nyo sa buhay, huwag na kayo mag-PMA, sa totoo lang. Kung gano'n lang din ang katwira ng mga dyan sa PMA, huwag na kayo mag-PMA. I-abolish nyo na yan kasi
Hindi dapat ganun eh. Kasi kaya kayo nag-aral dyan sa PMA, talagang tinrain kayo para sa bayan. Sama-sama kayo. Pero pagdating naman siguro sa sa katiwalian o sa mga katarantaduhan ang ginagawa ninyo, hindi na kayo dapat protektahan ng kapwa nyo mista. May limit. Kaya sana, ito si Senator Bato, huwag sumama loob mo kasi sa totoo lang, may kasalanan kayo eh. Ngayon, ito, pagdating ng ICC, ito yung panahon ninyo para pabulaanin ninyo yung mga binibintang sa inyo. Actually, kaya naman pupunta ICC, imbestigahan kayo, hindi pa naman kayo hahatulan eh, magkakaroon pa ng investigation eh. Di ba? So, dapat lang harapin ninyo itong ICC at doon kayo magpaliwanag kung ano yung ginawa ninyo. Ngayon, kung napatunayan ng ICC na talagang nagkasala kayo, edi, pagtusahan ninyo yung ginawa ninyo. Pero hindi yung parang gagalit ka doon sa upperclassman mo kasi feeling mo tinraidor ka. Hindi ka tinraidor. Sa totoo lang, para sa akin tinutulungan ka pa nga nila eh. Kasi mas maganda, mailabas mo yung yung totoo. Sabihin mo yung totoo. Ito lang mga kababayan alam niyo meron pang meron pang pagkakataon si Bato de la Rosa na i-redeem yung kanyang sarili pagdating dyan sa drug war na ginawa nila during the time of Duterte. Meron pa. Ano yon? Hindi sabihin niya lahat kung ano totoo. Kasi sumusunod lang naman si si Bato de la Rosa sa utos ng chief executive eh. PNP chief siya eh. Sumusunod siya sa utos ng chief executive. Sino ba yon? Yung presidente. May pagkakataon pa para ma-redeem mo yung sarili mo. Pwede ka pa nga maging hero eh. Sa totoo lang, pwede ka pa nga maging hero eh. Basta wag ka lang magtatakip ng tao. Sabihin mo totoo kung ano talaga nangyari. Baka maging hero ka pa pagdating ng araw. Di ba? Huwag ka magagalit dun sa dun sa naglaglag sa'yo. Actually, hindi siya naglaglag. Tumayo lang siya sa tama. Kaya saludo tayo dun sa upperclassman ni Senator Bato. Sa totoo lang, saludo po kami. At huwag kang maging sad boy. Huwag kang maging sad boy, Mr. Senator Bato de la Rosa, kasi yun nga, sabi ko nga, may pagkakataon ka pa para ma-redeem mo ang iyong sarili. Sabi mo totoo. Ituro mo kung sino may sala. Ituro mo kung sino may sala. Kasi alam naman namin sumusunod ka lang sa utos di ba? Kaya kung feeling mo tinraidor ka, feeling mo lang yun. Feeling mo lang yun. Kaya dito kay Senator Bato na sunod-sunod yung dagok na inaabot niya, siguro kinakailangan niya siguro magnilay-nilay na. Di ba? Ganun po kasi yun Alam mo, sa totoo lang. Kapag marami ka talagang ginawang mga mali, meron po talagang balik yan Baka ito na yung panahon na ito na, sinisingil na sila sa mga ginawa nila. Kaya, good luck kay Mr. Bato de la Rosa. At sa susunod natin vlog, malamang si Senator Bato de la Rosa pa rin pag-uusapan natin kasi nire-ready na rin akong content na, naku po, ito pong si Senator Bato de la Rosa ay para bang siya ang nagiging dahilan kaya nasisira itong Senado. Abangan nyo po yan sa susunod natin vlog. Alright, so yun lang po muna mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila Toys, sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.